Hello guys! Ang topic natin ngayon is the full armor of God. And mababasa natin to sa New Testament ng Ephesians 6:10-20. Basahin natin. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na ibinigay sa inyo ng Diyos, para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan, isuot nyo ang pangkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib nyo. Isuot niyong bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan, at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako na bigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balita, ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. So, ang nagsasalita nito is si Pablo. So, dito, bakit tayo binigyan ng armor, full armor of God? Kasi nga, we are on war. And dito, sinasabi na ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu. So, armor of God ang pwede lang makatalo sa dyablo, hindi armor ng tao. Kung matatandaan nyo ang story ni David and Goliath, si King Saul, binihisan niya si David ng complete armor para makipaglaban kay Goliath. Kasi sa utak niya, ayun yung way para hindi mamatay si David. And para sa kanya, secured si David sa armor na yon pag sinuot niya. And kung magre-reflect tayo, how many times na naging katulad tayo ni King Saul? Na ang naghari sa atin ay yung will natin, na para sa atin, ayun yung tama, doon tayo safe, doon tayo secured. Kung babasahin natin ng Proverbs 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. So, si David, kay God siya nag-rely. And ang sinuot niya ay armor of God, hindi armor ni Saul, hindi armor ng tao. So, paano ba manalo sa war na ito? Well, first, ang mabuting sundalo ay kailanman ay hindi distracted. Kasi kung distracted ka, edi patay ka na sa
patay ka na agad sa war, 'di ba? Kumbaga sa gera, nabaril ka na agad ng kalaban. So dapat lagi kang attentive. Pero dito sinasabi na kailangan mo munang maging mabuting sundalo. So itanong natin sa self natin, am I a warrior of God or am I a soldier of God? And alam naman natin na bago ka maging sundalo, need mo muna mag-exam, dumaan sa training. Kumbaga may prosesong gagawin para maging sundalo. And ganun din sa spiritual world. Bago ka maging sundalo ng Diyos, need mong tumanggap kay Jesus, kilalanin si Jesus, and yung tipong handa ka nang pumasok sa war. Kumbaga merong preparation. And ayun nga, para manalo sa war, need mo ng strategy. So, kapag naging mabuting sundalo ka na, need mong ng strategy. Kasi katulad ni Satan, marami siyang strategy para wasakin tayo. Kasi nga, ganun talaga sa war, di ba? May strategy ang bawat isa. Pero ang positive sa mga Christians, soldiers, ay si Jesus ang leader nila. Siya ang commander. So, ang Christians, hindi na kailangang mag-fight alone. Kasi, they fight with Jesus. Kaya, wala tayong dapat ikatakot, especially when we are under attack. Kasi si Jesus, hindi hahayaang matalo tayo. Kasi ipinagkatiwala natin kay Jesus ang buhay natin at ang problema, kumbaga ang war. So, first strategy. Sa first strategy, pwede tayong tumakas. It is an act of intelligence. Tumakas tayo sa temptation ng Diablo. So, katulad sa story ni Joseph, nung inakit siya ng asawa ni Potiphar, ang ginawa niya ay tumakbo. And beware if iniisip mo na you are strong enough to resist the temptation. Kung mapapanood nyo yung yung parang Temptation Island. 'Di ba sa TV merong palabas na TV program na Temptation Island na parang feeling nila sila yung kasi nga mga couples, 'di ba? Na kumbaga feeling nila hindi kami matetempt ganan. Pero kumbaga para silang para bagang pumapasok sila kasi iniisip nila na they are strong enough. Kumbaga, wag kang papasok sa isang bagay na alam mo na hindi pwede kang mabulid, ganun. So, mas mabuting tumakas ka sa temptation. And tumakas ka rin sa bad company. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians 15:33, about din sa temptation, naalala ko ng teenager pa ako, nakikibarkada ako sa mga barkada kong bad influence, no? Sinasabi ng mama ko na wag bumarkada, ganan. And ako, sinasabi ko na kilala ko yung sarili ko, hindi ako maninigarilyo na katulad nila, ganan. Gusto ko lang ng company nila. Pero, ayun nga, hindi mo rin talaga masasabi kasi in the end, nanigarilyo na rin ako. Kumbaga, kahit before, kumbaga, nung umpisa, sinasabi ko na, hindi ako katulad nila, hindi ako maninigarilyo, hindi ko gagawin yung ginagawa nila. Pero since na bumabarkada ako, yun, nahawa na rin ako in the end. So, yun. Kaya mas mabuting tumakas tayo sa bad company.
Sa 1 Corinthians 15:33 nakasulat, huwag kayong palilinlang sa kasabihang iyan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. So, yon. Nakakasira ito ng mabuting ugali kasi pwede ka talagang maimpluwensyahan. So, tumakas din tayo sa makamundong lugar. Ayun nga, kung sumasama tayo sa mga taong bad influence at pumupunta din tayo sa mga makamundong lugar, mga lugar na hindi will ni God, ni Jesus, umalis na rin tayo. Yung tumakas tayo, huwag tayong pumunta. And kung halimbawa naman, nagtatrabaho tayo sa mga lugar na hindi rin will ni Jesus, yung mga lugar na immoral, mag-resign na tayo. Parang mag-resign ka na if ever na nasa sitwasyon kang ganun. Kasi hindi maganda. Tumakas din tayo sa idolatry. So, ano ba yung idolatry? Pwede itong pera, material na bagay, cellphone, kahit ano. Basta kung ayun yung priority mo at hindi ang Diyos, idolatry yon. And mostly, pera, di ba? Sa 1 Timothy 6:10-11 nakasulat, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sa sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Amen. So, ayun yung first strategy. Ang second strategy naman ay resistance. Kailangan nating magpakatatag. Huwag nating biguin ang Diyos. Yung tipong during ng war susuko ka at sasabihin, Jesus, pagod na ako, hindi ko na kaya. Kasi nga maraming Christians na ganon, na they obey God, pero mahirap, di ba? Sometimes mahirap talaga. And sumusuko agad sila. Kumbaga, in the end, sa sobrang hirap at hindi na nila kaya, they preferred na tumalikod kay Jesus. Ayun na nga yung mag-backslide. Kaya, ang second strategy ay resistance. Kailangan magpakatatag talaga. Sa James 4:7, nakasulat, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Amen. So, lumaban tayo, wag tayong susuko. Sa Romans 8:37 naman, nakasulat, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating mapagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Amen. So, ayun nga. Dahil nga, ang war na ito, we don't fight alone. We fight with Jesus. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Magpakatatag lang tayo during ng spiritual war. Third strategy, umatake. Ang isang sundalo ay matapang, hindi takot lumaban sa kaaway. At sa pakikipagdigmaan, dapat ay kompleto ang ating armatura or armor. So, ayun nga. Nabasa natin kanina sa Ephesians yung 6 armor of God. So, ano ba yung first armor? Ito yung belt of truth,
Tapos ang sumunod ay breastplate of righteousness. Third ay feet of peace. Fourth ay shield of faith. Fifth ay helmet of salvation. Sixth ay sword of the spirit. So ano ba itong belt of truth at breastplate of righteousness? Kasi nasa iisang verse lang sila. Sa Ephesians 6:14. Basahin ulit natin. Ephesians 6:14. Kaya maging handa kayo, gawin yung sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib nyo. So, yon. Dito, para hindi tayo matalo ng kalaban, need nating mabuhay sa tama at sa katotohanan. Yung tama sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin natin. Kumbaga, be righteous because God is righteous and He loves righteousness. Sa Matthew 5:8, basahin natin. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. And Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So, seek first the kingdom of God. And napaka-importante nito kasi ito yung iniintay ni Satan ang hubarin natin itong armor na ito. Yung righteousness, di ba? Para kapag nagkaroon siya ng chance, ibabato niya ito sa atin, di ba? Pag hinubad natin yung righteousness natin, no? Yung hindi na tayo nabubuhay sa tama. Dati ang panahon na ibabato niya, kumbaga, di ba si Satan ang ating accuser, di ba? So, for example, nabubuhay ka sa kasalanan, alam mong mali, patuloy ka pa rin dahil para sa'yo, tama yon, hindi ito masama, ginagawa din ng iba, di ba? So, dadating ang panahon na mangangailangan tayo sa Diyos ng mahigpit. And sa times na yon, doon tayo titirahin ni Satan. Yung tipong ang kapal naman ng mukha mo, tulungan ka ng Diyos, matigas yung ulo mo, ganito yung ginawa mo. Diba? Yung tipong ganon. So, doon, ito yung makakapagpigil sa atin na humingi ng tulong sa Diyos or mag-pray kasi nga we feel guilty, diba? So, ayun nga, tandaan natin na si Satan ang accuser and si Jesus ang ating lawyer. Si God ang ating judge. So, kung magre-reflect tayo, laging legal ang proseso, di ba? Because God is fair and just. Sa 1 John 2:1-2, basahin natin. Mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati rin ng kasalanan ng buong mundo. Amen.
Kaya ang only way para maging righteous tayo ay tanggapin si Jesus, kasi righteousness is a gift from God through Jesus. And sa Romans 3:22, basahin natin. Ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing niyang matuwid. Amen. Basahin din natin ang 2 Corinthians 5:22. Pala, sorry. Kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen. Kasi ang nakikita nga ng Diyos ay righteousness of Jesus in us. Sa Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Amen. Ang sumunod namang armor ay feet of peace. It means walk with God, walk with Jesus. Kung matatandaan nyo yung topic natin before about sa pilgrimage, it means our journey, no, with Jesus. Yung journey, it means yung ating life, yung buong buhay natin na kailangan na lumakad tayo, mamuhay tayo sa will ni Jesus sa buong buhay natin, di ba? The time na tumanggap tayo hanggang sa mamatay tayo. And during ng journey natin kay Jesus, tayo ay kumbaga mabubuhay tayo ng payapa in sense na kahit na meron tayong spiritual war, di ba? Kasi nga, di ba, sinasabi ni Jesus na dito sa mundo meron tayong tribulation. Pero since na meron tayong pananampalataya kay Jesus, meron tayong faith, namumuhay tayo, we are righteous. And dahil ginagay tayo ni Jesus, meron tayong kapayapaan, yung inner peace sa puso natin. Ayun yung maganda, ayun yung meron ang mga Kristiyano na wala yung mga un-Christian. 'Di ba? Yung mapayapa sila. Na kahit may problema, payapa pa rin. Hindi sila yung desperado. And hindi katulad ng iba na, yun nga, na yung hindi mga Kristiyano na magulo yung buhay nila, walang stability, lalo na pag may dumating na problema, hindi nila alam kung saan sila pupunta, di ba? O kumbaga, nagre-rely sila sa mga taong iniisip nila na pwedeng makatulong sa kanila, di ba? Sa Habakuk 3:19, hanapin ko lang.